Okay! Hello! So, 1 week na tayo ngayon sa Switzerland. Tama, no? 1 week na. Okay, so kahit nandito tayo sa Switzerland, gagawin pa rin natin ang favorite nating egg sandwich. So ngayon nagbabalat ako ng egg, boiled egg. So sabi nga ng pinsan ko, para daw maging perfect ang pag-boil ng egg, dapat 8 minutes lang ang pagbo-boil. Yan, tinan mo, perfect. At ang perfect daw na egg ay yung walang itim-itim sa gilid, di ba, Sir Mark? Pag hinati mo, mamaya makikita natin. Dahil wala siyang itim-itim. Yun yung perfect boiled egg. Pag daw may itim, ibig sabihin, na-overcook na. Yan. Okay. Sige. So, pag nag-boil tayo ng egg, so, syempre, lalagyan natin dun sa cold or yung hindi hot water para mawala yung heat niya, ma-cool down ang mga egg. And as you can see, kapag perfect din ang pagbo-boil, hindi madikit yung shell. So, mas madali lang siyang tanggalin sa shell. Kita nyo? Diba sometimes may mga egg na ang hirap tanggalin ang shell. Pero ito, tada! Diba? So, yan na. So, ang kailangan lang natin ay fork ng salt. Okay. At dahil nandito tayo ngayon sa Switzerland, ayan, no? Call me. Ganito ang mga, ano tawag dito? Mayonnaise dito. Di ba? Para siyang naka-tube. Yan. Okay. Oh, yan. Naka-tube siya. Yan. Dami, no? Alright. So, syempre, yan. So, using the spoon, the fork. So, ano lang gagawin natin sa kanya? Okay. Na boiled egg. So, as you can see, wala kang makikitang black or gray dun sa sides ng yan ang perfect boiled egg. Yan. Okay? 8 minutes lang. So, after nating ma-mash ang egg, so, nalagyan natin ng salt. Alright? Napakagandang kitchen ni Eunice. Thank you so much. Diba? Dahil maganda yung kitchen. Ang sarap mag-vlog. Ready natin. First time natin. Okay. So, nilagyan ko lang siya. Dinansya ko. So, but most likely, half teaspoon lang yan. Yan. So, half teaspoon of salt sa 5 egg. So, usually, sa Philippines, mayonnaise na nilalagay ko sa ganito is 280 grams din ata. Yun na, no? So, this is 280 grams. So, masarap yung mayonnaise na parang lasang egg din siya. Creamy egg. Okay. Yan. Tominaise. Ganda, no? Hindi naman tayo nag-promote. Alright. Ubusin natin yung natira. Okay. Okay, and then, of course, mix lang natin. Wala. 3 ingredients lang tayo. Boiled egg, salt, and mayonnaise. Sarap na to. Dahil may kakaiba siyang lasa, natira natin ng asin. Light kasi siya. Yeah. It's light. Yes. It's okay. Yeah, okay. So, dagdagan natin ng paminta para added taste. Okay, wait lang For added taste. Ayan, lalo na sa mga gusto ng medyo a little bit spicy ang dating, no? Konti lang. Okay. Alright, mix na natin.
Diba? Ang ganda ng color, ah. Okay, so titikman na natin ulit. Okay. Parang gusto ko man lagyan ng konting-konti pa ng salt. Actually, kasi yung sa Philippines, ang mayonnaise medyo salty. Medyo maasim, medyo salty. And so, I think that's the difference. Pero okay na. Nakuha ko na yung desired taste ko. Okay. So, ihanda na natin ang bread. Alright, so ngayon naman, dahil tapos na po yung ating egg spread, so, gagawin na nating egg sandwich. So, dahil nandito tayo sa Switzerland, makakaiba yung ating bread. Okay, first of all, so we put the bread here. At babaunin kasi namin ito bukas, mag-hiking kami. So, we're gonna first, lagyan po muna natin ng ating egg spread. Yan. Alright. So, ikaw bahala kung gano'ng kadami yung gusto mo. Pero the more, the merrier, no? Pero syempre, hindi din maganda kung pagkagat mo, natapon. Yan. So, we have here some vegetables. May cucumber tayo dito, onion, and lettuce. Pero maganda kung meron ding tomato. So, but we can be flexible kahit na walang tomato. Kayang-kaya pa rin. So, una, lagay muna natin ang onion. Yan. So, very healthy itong onion. Okay? Slice lang ng napakanipis. Okay? Yan. Okay. So, I fill up. And then, next natin ang cucumber. Yan. So, ang cucumber, napakaganda sa katawan. Detoxification. It also contains vitamin B. Yan. Very good to sa mga may diabetes or even matataas ang blood pressure. You know? It normalizes blood pressure and blood sugar. And of course, we have our lettuce. Yan. So, kahit isa lang. Diba? Ganda tignan na, no? And then, let's put the next slice of the bread. Okay, ganyan. Okay. So, actually, para mas masarap pa, lagyan pa natin ng konti lang. Very thin. Konti lang. Okay. So, ba tayo? Kita ba yung ating bread? Yan. Alright. So, pagkatapos, cover na natin siya. Yung balat ng onion. Dumikit. Alright. So, dahil babaunin namin to, so we're gonna close it here. Close natin siya dyan. Lalagay muna natin sa ref. Bukas na matitikman. Bukas na. Okay, so maganda kung may clean wrap. Pero kung may tissue, pwede din. Or sometimes may mga sandwich bag na pwede rin gamitin. Okay, so we're just gonna close it up with this cling wrap. At na siya. Okay. Sarap. Sarap.
Okay, thank you for watching. Gawa din kayo nito. Enjoy. Do this with your kids or with your friends. Thank you.